Yung mga mo talaga, oh. Yan. Alright? Sige, so for today, ang ating pong pag-uusapan ay, ito na. Tuwan, ito na yung libro. Nasusulat! A church called Tov. Hindi siya T-O-V, Tov. Pag-uusapan natin, para naman yan. So basically, yung lesson natin today will serve as parang in a way intro, no, for this book. No? Tinanong ko na si Elder Bobby tungkol sa mga ibang detalye. Yes, ito. Pag-usapan natin. Yes, ito. Talagang kinabit ko siya. Lahat ba talaga ito? Ganun. And ako excited ako, no? Para sa ganito. Kasi, especially pag kinuha time mo siya, okay? Pagkatapos mo siya i-quiet time, ito yung impact sa akin ng personal. Pagkatapos ko siya i-quiet time, dalawa yung naramdaman ko, na-excite ako, at the same time, na-alarm ako. No? Na-excite ako kasi, may mga bagay ako nakita na maganda gawin sa simbahan. Pero at the same time, na-alarm din ako. Kasi parang may takot ako naramdaman na baka yung church natin, ni God, no? For QC, di ba? Parang, naku, sana huwag tayong dumaan sa ganito, eh. Di ba? Bakit? Kasi lahat naman tayo, nagtatandaan naman talaga tayo, di ba? Iiwan natin yung simbahan sa mga anak natin. By securing yung estado ng simbahan natin today, will assure us na sa next generation ng mga disciples, assured na yung kingdom ni God, buhay na buhay, thriving pa rin. Okay ba yung gano'n? Kasi if we will not allow ourselves to ensure na stable ang kingdom ni God, mananagot tayo sa susunod na henerasyon eh. Baka pag hindi natin inalagaan ang simbahan ngayon, wala na silang church na nakapunta. Agree kayo doon? That's why it is so important to form a Christ-like church culture. No? So yun ang pag-usapan natin. Na dapat yung kultura na meron sa ating simbahan. Especially yung mga shepherds kasi tayo ay talagang naatasan tayo sa isa. Ito yung isang department dito. Kayo bahala dyan Parang gano'n. Lalo na tayo. No? Dapat may tayo dito, no? Looking through the lens, no, of God's eyes. So dapat gano'n tayo tumingin. Hindi dahil sa tayo tumingin, pero pag si God tumingin sa atin, ano yung makikita? Amen? Pero by the way, i-welcome muna natin si Jerome at si Joy! Go! Ano yun? Talagang nag-shepherd kayo o... Nasa heart talaga! Yes! Awesome! May palakpakan naman natin. Ayun, no? Pinapalakpakan niya mga ganyan. Alright? Church culture. Ano nga ba ang ibig sabihin ng church culture? No, sabi, it is basically the personality of a church. May ganun pala. Pag sinabi mong church culture, it is a picture of the atmosphere, the environment that's made up of elements like mission, values, behaviors, goals, and ethics. Some churches have an outreach-based culture, others naman. Tayo kasi, yung iba, ang focus is growth, yung iba naman community. Pero tayo kasi, discipleship tayo talaga eh. Yun ang natin di ba? Yun ang ating pinaka-main theme di ba? We also do other, mga outreach-based, programs. Okay din yan, may mga tulong din yan. Pero dapat, ano ba talaga yung personality ng ating simbahan? Ng ating sector? Sector kasi pwede nag-iiba-iba eh. Pero pag sinabi, ICOC, QC, North, ano yung unang-unang ma-feel nila? Temperature, environment. Ano yung feel nila? Kunyari, visitor. Pina-attend mo. Kunyari, visitor. Tapos, pag-uwi ng bahay, tinanong mo, kumusta mo sa experience mo sa church?
Ano kaya yung sasabihin niya? Nakanya ba? Ano kaya? So, kaya importante, dapat culture. Medyo ano tayo dyan, dapat programado tayo sa idea na gustong i-share sa atin ni itong mag-ama na si Scott McKnight at si Laura Barringer. Yan. Shepherding a Christ-like culture church. Okay? Church culture is built on beliefs and behaviors, whether good or bad. Ibig sabihin, pag sinabing culture, Q-Synod. Kumusta yung mga beliefs nila? Kumusta mga attitude ng mga tao dito? Kumusta yung behavior nila? Kumusta yung paano sila mag-response as a sector? Nakanya, parang in one word, paano mo i-describe yung QC North? Okay? Nakanya? Medyo kailangan mag-ingat tayo rito. Di ba? Kasi, pwede kasing negative eh. Pwede positive. So, ibig sabihin lahat tayo dito. Dapat iisang direction natin. Dahil may church culture na, okay, nagiging bagong way to measure that, di ba? Gaano ba yung mga puso ng mga tao sa North? May ganun na eh, no? So, kung ano yung atmosphere, behavior, beliefs na meron tayo, yun yung culture natin. Di ba? Imagine mo, pumating ka sa ibang simbahan. Ano rin kaya yung mararamdaman mo? I remember, meron ako na-attenan na isang sector. Hindi ko na nababanggitin. Pag-uwi namin mag-asawa, sabi ko, yung sector nila awesome naman, kaya lang parang pangmayayaman doon. Naka-experience kayo ng gano'n. Parang, hindi ko babanggitin yung isang sector, doon, simple lang doon, pero ang babait na mga tao doon. May gano'n di ba? Sa atin kaya, ano kaya yung mababanggit nila pag sinabing Quezon City? If you are going to describe your church, your sector, okay? Hindi mo sinabing QC North, Mike Corpus kagad, Mike NK. So, siyempre, tao yun di ba? Pero yung mga tao sa loob, ano kaya sila? What kind of Christ-like culture does your sector have? Okay, kailangan ko rito ng audience participation. Okay? Ano yung dalawang bagay? Ito pwede nyo sagutin in two ways. Ano yung bagay na nung naka-attend kayo ng church, ano yung dalawang bagay na nakita nyo nung unang-unang umattend kayo? Pwede nyo na sagutin nyo. Or, ano yung dalawang bagay na gusto mo makita sa isang church? Okay? Okay, ito na lang, ito side na to. Nung umattend ka, yung first time nung umattend sa church, ano yung dalawang bagay na na-impress kayo? Okay? Okay? Dito naman, ano naman, ito sasagutin ito architect. Yan. Ano naman yung dalawang bagay na ini-expect nyo sa isang church? Okay? Sino gusto sumagot? Sino gusto sumagot? Sige, Emil bro. Ano yung na-impress ka? Warm fellowship. Yan. Si Madam, parang nagtaas ka ng kamay. Wawi. Magkakakilala lahat? Ay, oo. Tama, kasi ako kahit grabe lahat sila magkakakilala. Si Tina, nagtaas ng kamay. Kaya man sila, pero magat naman. Ikaw yun eh. Sila. So yun nung na-impress ka, ano sabi niya, mayayaman, parang class, gano'n. Class sila. Si Shanin, Bisbisiyo. Si Rogelio. Approachable. Okay. Wow. Yun ang doon ka na-impress. So yung mga tao, malapit sa'yo. Okay, very good. Sige. Dito naman sa side na to, ano naman ini-expect nyo? Diyan, in-invite ka, tapos
pupunta ka sa church, parang ini-imagine nyo na agad, ano kaya yung meron? Sige nga, dito, anong mga sagot nyo? Yes, Danny. Sa akin kung bago ako, Ano yung expect ko, masaya. Happy. Happy yung mga tao. Di ba? Ano ba yung tsura ng happy? Siyempre, yung... Sige, yung mga tao, yung masaya, yung bro, ganyan. Di ba? Yung, ay bro, yung mga ganyan, mahigpit ang mga yakap nila. Siguro, no? Ano pa? Siguro, daming mga nagkatawanan sila gano'n. Ay, maganda yan. Okay? O, dito po. Friendly. Yes, sir. Yes, ma'am. Friendly po. Friendly yung mga tao. Hindi dinadaan-daanan ka lang. Talaga, pag hindi natin kakilala, yung, ay, ako si, ano. O, gano'n di ba? Di ba? Hindi tayo nagdi-discriminate. Alam mo, kahit bisita lang, bisita mo, naka-t-shirt lang, talagang babatiin ka. Yung mga gano'n, sa'yo nung gano'n, di ba? Parang tatas ka uli ng kamay, bro. Hindi, kala ko tatas. Si, bro? Jerome. Yung warm tsaka madali silang kapitan. Hindi ka piling. Parang ikaw, bro, warm ka eh. Tsaka madali lapitan. Madali rin utangan, no? Kaya manapit mo. Yes! So yun ang, okay. Kung yun ang na-feel mo, that was say 15 years ago, 10 years ago, 25, 30 years ago. Ano? Hanggang ngayon ba, ganun pa rin tayo? Ako masasagot si Tina. May violent reaction. Oh. Sige. Sige. Ito based on feedback kay kami last week. Oo. PDC yan, PDC. Kasi pa rin kasi. Dito. So, umattend siya sa Oo. South. Pagdating niya, inag siya ng mga kakilala niya. Siyempre, di ba kilala na Ngayon, may nakita siya mga bagong disciple. Kasi maraming bagong baptize, di ba? Okay. Nakita ng mga disciple na bago na hinahack siya ng mga kakilala niya. Lumapit yung mga bago, inag na rin siya. Wow. Yun ang sabi niya. Yun ang ano? Yun ang sabi ni Camille. Ayun ang sabi, feedback. Sabi niya, hindi ko kilala yung mga bagong disciple. Pero lumapit, nag-hug sa kanya. Wow. Now, yun nga, sana nga ganun all the time, no? Pero to be honest, kung i-compare ko 30 years ago, 25 years ago, ako ito gusto ko lang maging honest, hindi na kasing ganun. Ewan, kayo ba nakapil kayo ng ganun? Nakapil na kayo ganun? Parang hindi na kasing katulad ito. Hindi ko alam kung is it about nag-mature na ba yung mga tao? O napagod na ba? Nagsawa na ba sila? Di ba? O OA ba? OA ba? Di ba kasi pwedeng OA? Kung OA naman, ano ba yan? Di ba? Parang gano'n, di ba? Parang yun ang culture. That's why it is very important, di ba? Na as QC North, okay, dapat united tayo. Paano natin gustong magmarka tayo sa mga tao? And ito you cannot expect our members na maging ganun kung tayo mismo. Tayo mismo. Di ba? We serve as the light and the salt, di ba? Bago natin i-impose or i-expect sa iba tao, teka muna, dapat i-check natin yung sarili natin. Di ba? Dapat ganito, giving, warm, united, loving, serving, accepting, forgiving, happy. Di ba? So, yun yung goal natin. Yun ang goal ng culture, church culture. Bakit importante maging church culture? Kasi the more na ginagawa mo yung magandang culture, the more you are becoming Christ-like. Di ba? The more na nagiging attractive ang simbahan, it will be very easy to invite and to again invite people. Pag yung experience niya, sasabihin niya, ay, ang ganda ng church ninyo. Di ba? Kasi, di ba parang, di ba nag-invite ka, tapos,
Ako minsan gano'n eh. Kumusta? Kumusta experience mo? Okay lang. Parehas din. Parehas din, no? Di ba? Parang hirap na hirap ka i-build up yung kingdom, yung church. Pero because of our unawareness, di ba? Little did we know na hindi, as a whole, hindi nakakatulong na ma-build up yung kingdom na sinasabi. Kasi minsan, di ba? Scripturally speaking, ang kingdom is ganito, ganyan, no? So, dapat yun, translated yun on how that person sees the church, the fellowship. Kasi yun nga yung church culture, di ba? Yun yung nagsiserve as thermometer. Di ba? Ano ba yung atmosphere? Warm ba sila? Cold ba sila? Ano ba? Stiff ba sila? Para mga stricto ba sila? Ano ba sila? Kind sila? Very gracious sila? Very forgiving? Ano ba? Nalit? Yeah? Nalit siya. Ay, it's okay. Kasi nabaha ako. Patasin ko ka lang. Basta po ka lang dyan. Kung bahala sa'yo, dadala kita ng tissue, o whatever, di ba? Mag-o-offer ka. Sasabihin niya, very accommodating naman itong church na to. Yung mga ganon. That's why, yun po yung ating gustong pag-usapan. Okay? It is important to know what kind of culture we are building in our church. Like any organization, each church forms a unique culture through interactions between leaders and congregants. No? That is why, importante na, lalo na ito sa shepherds, kasi mga 99% naman dito, mga leaders, tayo talaga yung mag-i-influence, tayo yung magsiset na kung ano yung makita nila sa inyo, until such time na makikita na halos lahat yun ang ginagawa, di ba? Marirealize nila na ito na talaga yung bagong, ito na yung paradigm shift ng simbahan na dapat papunta na tayo sa ganun. Kasi we are creating a Christ-like culture. Alright? Okay ba tayo doon, mga kapatid? Ayun yung ICOC. Culture is not shaped by accident or by our collective unbelief as a church. But culture is shaped by people who have the greater intentionality in shaping it. So, hindi pwede ito na iasa natin kay Mike. Mike, huwag mo kami awesome. Hindi ganun yun. Hindi yun. Tayo. Tayo ang maghuhubog as a whole, di ba? Parang, di ba, ano ba yung kultura sa bahay namin? Yeah. Ano yung kultura namin sa bahay? Kung ano yung kultura namin sa bahay, kasi yun ang sinet namin mag-asawa. Kaya sila, minsan, yung mga anak namin, nag-asawa sila, magtataka sila, iba yung culture namin, dala-dala kasi ng mga anak ko sa mga esposo nila. So nagugulat sila, ay ganun pala sa inyo. Kasi yun yung sinet namin sa kanila. Tayo rin, no? Meron tayong responsibility, no, in creating that kind of culture in our homes and of course in our church. According sa Book of Job, culture speaks to the underlying tenor of relationships within the church. Pag sinabi mong underlying tenor of relationships, ano ba mga tao dito? Very gracious, forgiving, o yung mga tao dito judgmental, o yung mga tao dito critical, o mga tao dito lagi may nagkaka-attitude, o lagi may nagko-complain. Ano niyo yung gano'n, di ba? Nagiging toxic church. Kasi, alam niyo sa totoo lang, unknowingly, pag all the time nakakarinig tayo and we allow that kind of, yung bulong, hindi mo alam may katabi kang visitor, sa totoo lang nasisense nila yan na hindi okay itong church. Tapos sasabihin ko sa inyo, I attended one church, hindi natin church. I attended one time sa isang church. Sabi mo naman nung nagle-lesson, pero ang gagawin natin na kasi si pastor, ganun, yung grupo nila, ganun.
So parang ting, di ba? Minsan di ba? Di ba parang ting, sa hardcore red flag. Di ba parang may ganun? Di ba? Pag hindi tayo maingat, we cannot, it will be so hard for us to achieve yung magandang culture na gusto ni God. Remember, di ba sabi sa Ephesians 5:25, di ba, husbands, love your wives. Di ba nakalagay na? For Christ died for His church. Ganong kamahal ni Jesus yung church niyang yan. To the point na itinaya niya yung buhay niya para mailigtas yung church. Sino yung church? Tayo yun, di ba? Tapos dahil lang sa mga bubuyo, sabihin na natin bubuyo, dahil lang doon, at nang-multiply yun, di ba? Sayang naman. Di ba? Sayang. Parang ang ganda mong pinackage yung kingdom ni God. Di ba? Ang ganda mong nirap, pinranding, lahat na ginawa mo, pero yung pakikisalamuhan ng isa't isa, may problema, hindi natin ma-achieve yung gusto natin ma-achieve. Magiging, mediocre church lang tayo pagka gano'n. Parang na lang tayo naging organization na lang. Parang na lang tayo naging Catholic, parang gano'n na lang. Na walang hindi magkakakilala yung tao, di ba? So, culture speaks to the underlying tenor of relationship within the church. It is seen in the values and priorities that govern day-to-day life. A church culture is for compassion or justice or kindness or goodness, however the cause may be. Okay? Atmosphere. Importante. In which the church functions, it is the prevalent attitude. Okay? Yun yung, ibig sabihin nun, yun yung nag-i-stand out eh. Kaya di ba? Alam mo sa totoo lang, struggle ako sa visitor. Sabi ba naman, kumusta naman yung church? Yung singing, yung lesson, yung fellowship, di ba? Matulungan mo siya kung saan siya mag-grade. Ay, sagot, okay naman, parehas lang. Tabla-tabla lang. Quits-quits lang. Ganun. Alam mo yun, parang... So, kaya ako, excited ako dito. Excited ako. Kasi, ito, tinitingnan nila. Yun yung book. Okay? Kasi, matutulungan talaga tayo nito ni Barringer at saka ni Mackay. Okay? It is the collage of spoken and unspoken message. No? It could be, nasasabi natin, it could also by way of unspoken language. Di ba? May dumating. Leader, dumating, di ba? Parang, let us all show excitement, di ba? Doon sa tao, no? It could be anybody, no? Pero pag yung may dadaan, tapos parang titignan lang natin, di ba? Unspoken language. Yeah, yung body language, di ba? It will show yung temperature, tenor ng ating sector. Alright? Ang sabi doon sa book nito, programs may enlist volunteers who may be changed by such programs, by programs alone. Sabi rito, but programs alone do not establish a culture. Neither do persuasive powers of a program leader. Culture formation requires time. It requires relationships that evolve over time. It requires mutual interaction over time. Okay? It requires time. It requires relationship among people. Okay? Ibig sabihin, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Lalo na siguro kung hindi tayo united dito sa idea na to. At hindi natin nakikita yung importansya nito, hindi talaga to hindi talaga natin makikitang mag-progress to sa ating fellowship. Okay? Church culture is how church feels. It is the unspoken rules, the
5. The climate of your church experienced by members, staff, and especially visitors. Okay? Sabi dito, biblically speaking, what contributes most to the godly atmosphere of a church culture is how and to what extent it reflects the character of Christ. Ultimately pala lahat ito, di ba? Kasi di ba? We are supposed to be a transformed people. Agree kayo doon? Agree kayo? Pag sinabi nag-transform ka saan? Saan ka galing? At ano kayong kinalabasan? Parang tayo, galing tayo ng PDC. Huwag naman natin gawing walang kabuluhan, parang event lang yun na nangyari. Woo! After ng fireworks, wala na, di ba? Hindi, dapat, dapat may continuous transformation na nangyayari and timely ang pasok ng church culture na itong book na to. Kasi, parang ini-imagine ko na siguro kung i-gauge ko yung sector, kalablo din. Siguro usap naman. Pero parang feeling ko lang, parang may itataas pa. Unti. Basta tulong-tulong tayo. Basta, nagkakaisa tayo dun sa idea. Di ba? O, sinagot nyo ha, ano yung nag-impress sa inyo? Bakit kung hindi mo nakikita ganun ngayon, bakit hindi mo ibalik? Dito naman sa side na to, kung ano yung ini-expect mo, most likely visitor, ini-expect din yun. Tama? Tao rin yun eh. Nag-o-observe, nagmamasid din yan eh. Di ba? Kung ano yung ini-expect mo, dapat maging ganun tayo. Kasi ikaw nga, ini-expect mo. Para sa ibang tao, dapat part ka ng solution. Dapat, halimbawa gusto mo, sabi ni Danny, ini-expect ko sa church, happy. O, ikaw nagsabi nun, ha? Dapat, happy ka! Tama? You cannot expect people to be happy, ikaw hindi ka contributor dun sa happy level na yun. Diba? Kailangan happy, bagamat si Danny, laging nandun sa technical difficulty department. Diba? Pag hindi ko ba yung projector, Danny! Diba? Pero, ganun talaga. Diba? Ano yung ini-expect mo? Malamang 100 visitors, diba? Malamang 100 visitors, diba? Top survey, family view, diba? Malamang 100 dyan, lahat ini-expect happy church. Yung idea na, ito kasi dati nag-charismatic ako eh. Ang na-feel ko talaga doon, paglalabas ako, parang naalis lahat ang problema. Okay ba yung gano'n? Okay ba yun? Di saya, di ba? O hindi dapat sa church din natin gano'n, uuwi ka, masaya ka. Alam mo, satisfied yung soul mo. Di ba? At siyempre, hindi lahat yan, ibabato natin lahat kay Mike. Mike, kailangan ko sa diba? Kailangan naman siya kawain ni Kay. 10 points na yun. Di ba? Kasi lahat tayo, involved tayo dito. Bakit? Kasi iisang barko tayo. Pag tumagilid ang barko, tayo lahat. Diba? Pag pumalpak ang QC North, lipat lahat sa QC South. Ganun naman ang mangyayari. Amen? Amen ba tayo na, mga kapatid? And ultimately, it reflects the character of Christ. Diba? Mamaya, yung next scripture ko yan, ha? Okay, that's why important itong book na to, Forming a Good News Culture. At ito naman, kasi kanina yung culture, ito naman, more of yung, naman ngayon, is about the book. Forming a good news culture that resists abuses of power and promotes healing. Sabi ni Scott and Laura, tragically, sabi niya, in recent years, Christians have gotten used to revelation of abuses of many kinds in our most respected
churches. The sad truth is, sabi niya, basa tayo ha, the sad truth is that churches of all shapes and sizes are susceptible to abuses of power, sexual abuse, spiritual abuse. Abuses occur most frequently when Christians neglect to create a culture that resists abuse and promotes healing, safety, and spiritual growth. Ayun na, so natumbok na kagad, no? Isa pala, according sa book ni McKnight at ni Barringer, nakita nila na one of the defects, no? Bakit ang church hindi nakakapag-form ng good culture? Because may nangyayari, may ganap na it could be leaders, it could be people, no? Na makikita niya yung abuse of power, including sexual abuse and even spiritual abuse. Na ano yung spiritual abuse? Ano yung Mike? Di ba? May spiritual abuse. Ganun. Ganun yun. Grabe. And ako talaga maganda, bumili kayo ha. Versus, okay, sabi dito, bakit nangyari yun? Because of neglect to create a culture that resists abuse. Okay? Kaya ako, medyo napaisip ako na syempre kasi leader din kami, no? So parang, teka, meron ba tayo na-abuse sa ating position? Diba? Na minsan pwede kasi mangyari yun. At ito, nangyari ito sa even mga high-class churches in US, nangyayari ito sa kanila. No? In fact, hindi ako sabihin pwede ko sabihin, enough na lang, mamaya, na merong isang tinitingala nating leader abroad na nung nabasa ko yung niya, may ganun. So, yun. Anyway, that is why if we feel that even in our sector, we feel that there's an abuse that is ongoing. Sabi dito, we need to resist abuse. We need to be open. Let's discuss. No? Let's talk about it. Let's resolve quickly. Alright? And let's promote healing, safety, for our spiritual growth. Kasi hindi tayo magmumupon talaga hanggat hindi natin na-reveal. Okay? Kailan ba naman dito? Kailan ba naman? Yan. So, in this book, kay McKnight at Barringer, no, ang ginawa na, they explore the concept of Tov. Yan na. Unpacking its richness and how it can help Christians and churches rise up to fulfill their true calling as imitators of Jesus. Ha? Uy, 1,000 sa pesos to. Siguro mga 1, 2. Gusto niyo ganito na lang? I-xerox ko na lang. Pwede ba yun? Bawal yun. Hindi, ibig sabihin yung part lang. Diba, yung kaya nyo na basahin, 2 page. Bawal pa rin, sorry. E-book na lang. Oo. Kindle mo Oo, may gastos. Magkano yung Kindle mo siya tayo? Magkano? Sisearch ko lang yung introduction. Hindi mo kailangan antayin. Yun na mismo yung Para ma-feel nyo na. magkabayad. Ha? Nandun na kagad. Shepherds! Ito ha. Don't pray. Listen. Don't pray. Basa. Nababasa niya? Don't pray for the people who left your church. They might not want it. Instead, pray for the people who made them leave. Kasi hindi naman yung naalis kung walang nakitang problema sa loob ng church. Sila umaalis because of the abuser. Grabe. Kasi pwede yung abuser, yun yung nasa loob ng church.
using his influence, his power. Oh, so ingat tayo dito mga kapatid, ha? Alright? Papunta na tayo sa toe. Okay? Ay, wala. Putol. Makusot ko. Why do you do that? That being program, tradition, practice, use terminology. It talks about church behavior. Teka lang, alis ako. Teka lang, alis ako. Okay? Dapat yata mo siya ganyan eh. Ha? Sa kanila, mamimiss niya kayo. Ah, mimiss ko siya eh. Siyempre. Baby ko yun eh. May kasi si Mike yata nagrento eh. Atayin mo na. Wala sa adjustment. Di ba? Yun. Kasi na-adjust ko siya. Nawala siya tuloy. Right? You know, why do you do that? Oh, ito tanong ha. Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo sa simbahan? It could be, wala eh, kasi tradition na to eh. Ito na yung na-practice namin, ito na yung nakasanayan namin. Ito yung mga salita namin dito, mga jejemon kami dito. Mga ganito dito eh. Yung ba, ito pamilya na ba sa inyo yun? Ganito kami sa mga ati. Ganito sana sa buong Pilipinas. Alam niyo yun, di ba? May kampanya gano'n. Pwede rin mangyari dito as a sector. Wala, ganito kami sa QC. Ganito talaga kami. Kung positive, okay. Pero kung negative, hindi maganda. Okay? You must identify and model empowering beliefs and behaviors. Yan, ha? Ito yung kanina eh. Gala. Wala sa, nag-adjust kasi ko. Yan. Kita niya na. Alright? To build a healthy church culture, you must identify and model empowering beliefs and behaviors in 3 necessary components: essential values, open communication, and habitual practices. Ito maganda to eh. Essential values. Ano yung mga essential values natin? Mga church members, maaga umaatid. Values yun eh. We need to be watchful kasi sometimes ito sometimes leaders late. Yung Paulo and Tina, 1 hour before, nandun na nagsiset up. Dani, doon na natulog yan. Pagiging late, essential value yun. Yung pagiging on time, essential value. Essential value. Ano pa? Ano pa yung dapat na, ano tayo? Kung line up ka, dapat ano ka? Line up ka eh. Dapat nakabihis ka, sorry dapat nakabalat. As much as possible, corporate worship eh. Diba? Hindi yung akin ka ng stage naka 6 packet ka gano'n. Diba? Tapos yung mga gano'n, diba? So, syempre dapat kasi. Ito conviction ko to Pag-aharap ka kay Mayor, sino ba Mayor Kising? Joy Belmonte. Harap ka kay Joy Belmonte. Teka muna, papagupit ako, mag-aahit ako, maliligo ako, magpo-polo shirt ako, Mayor yun. Si Congressman, sino ba Congressman sa amin? Yung asawa ni May Mendoza. Congressman yun, so siyempre mas mataas yun. Hindi pwedeng polo shirt, long sleeve, o kaya barong. Parang congressman yun eh. Tama? Siguro, hindi lang 30 minutes ahead. Siguro, mas makaka 1 hour. Andun na ako. Tama? Senador.
Bawa, sino ang favorite mo senator? Miriam de Mensoro. One day Kaya ahead. ikaw si Robin. Wala na yun. Wala na yun. Ha? One day ahead, bro. Kunyari, senator. Abay, one day ahead. Doon ka naman tutulong, mas malapit doon, di ba? Inimbita ka. Di ba? Eh, presidente ng Pilipinas, inimbita ka. Dahil ito, conviction ko talaga ito eh. Paano kung presidente ng US? Biden. Parang ganun yan eh. Eh, si God, harap ka kay God. Di ba? Now, ano yung mga wrong beliefs? God knows at the heart. Di, tama naman yun, pero wrong context. Tama, pero yung paharap ka naman, di ba? Presenting yourself, di ba? Eh, dapat siyempre naman. Eh, kung mag-a-apply ka nga ng trabaho, nag-aayos ka, parang ganun yan, di ba? Importante yung essential values, nagkakaintindihan tayo doon. Amen? Open communication. Habitual practices. Tandaan po natin as a sector, lahat ng gagawin natin, signature natin. Agree? Agree tayo? Bit-bit mo yung bandera na QC North. Siyempre, kung pag maganda, parang, uy, Mike, usap yung design mo sa North, usap Mike ka. Okay ba yan? Siyempre si Mike, proud siya. Uy, Lord yun. Eh pag hindi, pag negative, Mike, ano naman yung mga disciple? Di ba siyempre parang siya yung tatay natin eh. Di ba? Siyempre parang, ano naman yung tatay natin? Parang ganun. How much more si God? Okay ba tayo rin, mga kapatid? So hindi pwede yung, well, in a good way, okay, that's just the way we do things around here. Eh, ganito talaga kami dito eh. Eh, depende kung positive, okay. Mababait talaga kami dito, very kind kami. Pagbisita kayo, hatid ka pa namin hanggang parking. Hatid ka pa namin hanggang sa makasakay ka sa bus. Hatid ka namin. Sobrang naman kayo maalaga dito. Eh, ganyan talaga kami sa QC, no? Hindi nagpaalam, oy, sige, tuloy na ako. Sige, ingat ka. Tapos kwentuhan pa kayo. Tapos wala malalagatin sa kanya sa pinto, di ba? Alam mo yung mga ganun, mga kapatid? That is culture. Alright? Tov. What is Tov? According to Merriam-Webster, Tov is from the Hebrew word for good. Yun naman pala yun, yung T-O-V. From the Hebrew word, good, but a fuller intent which implies something which fulfills the purpose for which it was created. That's good. Parang bangko, di ba? Parang bangko, di ba? Dinesign itong bangko para upuan. Eh kung yung bangko, hindi pantay yung apat na pa, ganun o ganun, eh mahuhulog ka niyan, hindi siya good. Tama? So, ganun tayo rin. Ganun din tayo as a church. No? As sinasabing good, it fulfills the purpose for which it was created. Tayo, naging disciple tayo for what reason? Bakit tayo naging disciple? As from the darkness, dinala tayo sa light para we can influence those who are still in the dark. Tama? Hindi lang tayo kinreate ni God na, save ka na eh. So, okay ka na. Hindi rin may purpose ka pa rin. Kasi marami pa nasa kadiliman eh. Na hoping na yung light na meron tayo, yung liwanag na meron ka, makita ng mga nasa kadiliman para maiganyo din sila na pumasok sa liwanag. Alright? Kasi, yun yung purpose natin. To fulfill our purpose to which we are created, we are the reason bakit tayo naging disciple. Kasi for that purpose eh. Para mas marami pa ang madala natin sa kaharian ng Diyos. And that is Tov. Okay ba yan? Malinaw na tayo doon kung ano yung meaning ng Tov. Tov can also mean beautiful. It can also mean, nung si God daw ay nag-design ng Tree of Life at nakita niyang maganda at sinabi niya,
Tov. And it was good. Tov. Alright? Tov can also mean excellent. And sometimes means God's Tov design. When it summarizes a person's life, Tov means flourishing, faithful, moral character. Yan, ha? Yun. Alright? Kasi iba nagtatanong ano ito. 2 Corinthians 3 verse 18. Skip na tayo, para mabilis. Being transformed into His image with ever-increasing glory. So tayo, okay, press na press from Transform PDC. Nagtatransform tayo until ma-reach natin yung image which is Christ-like. Ever-increasing glory. And even as a church, collectively, dapat na-achieve natin yung ganong klaseng goal. Okay? Sige, para ipa-forward ko na. Sabi rin sa Romans 8:9, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So, papunta na tayo dun sa Christ-like image of His Son. Doon na tayo pa-form. Okay? So, ibig sabihin, kung ang church, in one word, sasabihin niya, na-feel ko that people in QC North is kind people, giving people. Di ba qualities lahat ni Christ yun? Ibig sabihin, na-embody natin yung Christ-like qualities na meron siya at si God. Ibig sabihin, pasok tayo. Ibig sabihin na kung yung stranger pumasok, lumabas, na-describe niya in one word yung atmosphere natin, okay tayo. Awesome tayo, sabihin. Alright? Christ-likeness is God's goal for all who trust in Christ, and that should be our goal also. Christ, character, and culture. Okay, last na ako. Konti na lang. In Matthew 12:33, a tree is recognized by its fruit. Ito, familiar kayo dito. Make a tree good, and its fruit will be good. Make a tree bad, and its fruit will be bad. O tanong, anong gusto mo? Good o bad? Magaling na estudyante. At sabi, makikilala siya, marirecognize ang tree by its fruit. Ano yung fruit? So, if there is joy, peace, kindness, self-control, meaning, nag-i-exist ang Spirit ni God, buhay ang Diyos sa ating fellowship. Alright? Matthew 12:35, a good man brings good things out of the good stored up in him. Again, ito na naman si good. Nagbe-bring out versus evil man brings evil things out of the evil stored up in him. Okay? Yan. So, what's inside overflows and spills out into the world. That is why, hindi target. Ano kaya ito? Sinasabi ko ito mga kapatid, hindi dahil, scripted tayo, kailangan good tayo dito. Hindi po ganun to, ha? Nakuha niyo po? Kasi yung kindness and goodness, result yun ng overflowing sa heart. If people are spiritual, if people are godly, if people are kingdom mindset, di ba? If people if clear sa heart ng mga tao, this is the kingdom of God. Dati kasi nung may kingdom of God study tayo, bukang bibig talaga, this is kingdom. This is kingdom. Sana iba dito? Kingdom. This is kingdom. Yeah. Pero ganun parang ako, pag narinig yung salitang kingdom, parang, hindi ito basta-basta church, kingdom ni God to. Parang ine-elevate niya yung mindset ko na, nga, no, dapat, okay yung heart mo dito. Diba? Kasi kung ano yung lalabas sa puso natin, ano yung overflow na lang yun? Kung paano natin dinadala yung ating spirituality. Okay?
Galatians 5:19 to 23. Ito na yung acts of the flesh and the fruit of the Spirit. Yung fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. It is important to note that both flesh and spirit reflect the essence of one's character. Ito love, nakikita ba sa fellowship? Joyfulness, peace, forbearance, kindness, goodness. Versus, alam niyo naman yung acts of the flesh, di ba? The acts of sinful nature are obvious. At doon yung factions, dissensions, hatred, bitterness. Gusto mo makita sa fellowship yung ganun. Di ba? Di ba? May mga faction, dito tayo, yakap mo sila doon. Grupo-grupo tayo, hiwalay tayo. Galit natin sila, tayo, bati-bati tayo. Ano ba ito napunta ko? Sabi naman yung organization yata. Di ba? Amen? This is because culture influences almost every action and outcome within our organization. Right? Sige po. Church culto. Ito na tayo. Ito na. Toxic. Flesh-driven cultures breed a lust for power, success, celebrity, control through fear, an emphasis on authority, demand for loyalty. A spirit-formed Christ-like culture dapat nurtures truth, offers healing for the wounded, seeks opportunities to show redemptive grace, and love, focuses on serving others, okay? And looks for ways to establish justice in the paths of daily life. Iwas tayo doon sa toxic environment. Ay sabi ng libro. To be tough, it is to be a person who consistently does what is right and generous from inside out. Tough culture forms when individuals act in a tough manner. What God has in mind is a loving, joyful, peaceful, patient, kind, tough, faithful, gentle, self-controlled body of believers. God can say, that is it. That's it. That's what I designed. That's tough. Ano? Tough ka ba? Kasi, di ba? We are designed to be tough. We should act as a tough. We should function as a tough person. Di ba? Not just a disciple, pero talagang good disciple. Tama? Doon tayo dinesign, intended for that reason, dapat nagpa-function tayo for that reason. Amen? Alright? Ito, tinanong ko si Sir Bobby. Sabi, a future topic sa every church is a culture. Siguro mas malalim pa to Early warning signs of toxic culture. How toxic culture, church cultures respond to criticism. Okay? Top churches nurture empathy, nurture grace, nurture people first culture. Anyway, sa mga future, mga topics natin, mas lalaliman pa natin yung mga bagay. 3 years din. Ha? 3 years. 3 years? 3 years? 3 years na shepherding and 3 years? Alright? Practicals. Ito, be aware of your culture. From now on, mga kapatid, Father, Son, Holy Spirit. Be aware of our culture. Ha? Bakit talaga? Ganun ka? Pinaspasan. From now on, pwede ba tayo mag-agree? Mga kapatid, pwede ba tayo mag-agree? From now on, let us promote
Kasi aware na tayo ngayon, di ba? Let's help people. Kasi hindi nila alam yun eh. Di ba? Hindi nila alam yung nangyayari na ngayon eh. Di ba? Kaya nga ako, excited ako kasi after ng PDC Transform Conference, ano na? Kaya sakto to eh, na, ano na? So dapat may changes na. People are more giving. Okay? Ako na-imagine ko pag si Mike umakit na says, "Come on, Mike! Come on, brother!" Sino man yung nandun, ha? "Come on, architect! Ahu! Let's be aware of our culture. Okay ba tayo doon? Taas ang kamay, sino yung nag-agree? Ayan, nasa harap ni God. Si Paul lang ang hindi. Yan. So, ibig sabihin, nag-agree tayo na ano yung pinag-agreehan natin? Nag-agree tayo yung Christ-like culture. Christ-like culture, nag-agree tayo doon. Na dapat, good. Hindi good hand, ha? Iba naman yun. Hinlag pa eh, di ba? You know, identify and remove harmful toxins. Grabe, remove talaga. Ibig sabihin, siguro i-deal agad kung meron mang, okay, ayusin agad. Alright? And be the change you wish to see. Amen. Hindi yung, bakit walang kindness dito? Tapos ikaw din, hindi ka rin kind. Di ba? Sabi nga, di ba, parang gano'n, di ba? Alam niyo yung gano'n? Alam niyo yung gano'n? Yung nagtuturo, yung tatlo nakaturo sa'yo, pabalik. Yeah? So, dapat pag magtuturo ka, gano'n. Alam mo rin. Kayo, ha? Kayo. Balik. Amen? Be the change you wish to see. Diba? You cannot expect people to, diba? Bisa makakabot. Pero pag aware tayo, na, diba? Pala, ito tayo, ito. Sige, culture tayo, culture of goodness, culture of kindness. Okay? So, pagka ganun, nag-glorify natin si God. Alright? Ayun, so again, mga kapatid, forming a Christ-like culture church. Ayun ang ating topic for today. Maraming salamat and to God be the glory. Alright. Yan, sige. So, yun. Ito siya. Alright? At this time, sige, isitan ko muna mag-share. Ade, i-record na lang ulit. Sige, mag-share. Dito ka. Super dito. Sige, para makita ko rin. Good Ayan. afternoon. Hindi ako makita eh. Kita ka naman. Kita ba ako?